Nako, nako, nako! Pak kayo dyan! Basahin natin. Korte sa Amerika ibinasura ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering versus KOJC leader. Pat tayo dyan! No? At ang pinaka-shocking siguro nito mga lords, pag nanalo pa si Kibuloy as senador. Hello, Rizal Ontiveros! Pak talaga kayo, di ba? Sa lahat ng mga kasong ginawa nyo kay Pastor Kibuloy, what if lahat yun ay mabasura at mapatunayang hindi totoo? Pak kayo dyan! Alam nyo, sa totoo lang mga lords, kachipan, no? Kachipan yung mga taong talagang gagawa pa sila ng poster, 'di ba? Or something na kukuha pa sila ng mga katawa-tawang picture tapos ididikit sa mukha mo, 'di ba? Para kunwari katawa-tawa, 'di ba? Parang gagawan kanilang katawa-tawa. Yung iba pa gagawa pa ng videos, 'di ba? Grabe, effort. Diba? Natatawa na lang ako kasi bakit napunta kayo dyan na level? Politika lang tayo, chong. Opinion sa opinion. Diba? Bakit napunta kayo sa, diba, nanlait, namimisikal, nambubuli? Wala na, diba? Natatawa na lang ako kasi, grabe no, masyado kayong effort na i-edit yung picture ko. Diba? Tapos, kumbaga, nilagay nyo pa sa picture ko, yung sa, yung sa Star Wars, yung, my precious. As if naman maaapektuhan ako. Ay, negosyante to. No? So, sobrang dami ko ba namang rejection na na-experience sa buhay ko. Mga panlalait at pambubuli ever since nung bata pa ako. Hindi na yan makaapekto sa akin, Diyos ka. Pero, at least, ako, diba? Tingnan nyo naman yung mga videos ko, mga lods, diba? Meron ba akong tinira, binuli na isang vlogger dahil lang hindi ko gusto ang kanyang opinion? Wala. Diba? Mga politiko, yes. Diba? Yung mga personalidad, of course, ginagawa natin ng content. Binibigyan natin ng opinion. Pero yung mambubuli ka, manlalait ka ng isang vlogger na naghahayag lang ng kanyang opinion, kachipan. Diba? Kachipan. Ay, may dimple ako Kachipan. Kaya alam nyo, advice ko sa mga vloggers na gusto nyong ipapanalo ang politiko nyo or kandidato nyo, huwag kayo sa paraang nanglalait. Diba? Huwag kayo sa paraang nambubuli. Diba? Kumbaga, ipakita nyo lang kung ano ba ang nagawa ng politiko nyo. Ipakita nyo, diba? Kumbaga, ipahayag nyo sa mga tao. Hindi yung, instead na ipakita nyo kung anong mga nagagawa ng mga politiko nyong sinusuportahan nyo, ang ginawa nyo na tuloy, pinagdidikdikan nyo at diba, pinagtititripan nyo yung ibang mga DDS vloggers na kami, focus lang naman kami. Diba? Focus lang kami sa mga nagawa ng mga Duterte. Diba? Kung kino-compare man namin or nagsasabi man kami ng opinion against sa Marcos administration ngayon, pakin nyo. Diba? Pakin nyo. Pakin nyo. Politika lang, walang personalan. Politika lang, walang iyakan. Saan ginagamit ang pera ng PhilHealth kung sa kada deduction ay sobrang liit lang? Imagine niyo mga lord, sa 1 million plus na bill, ang sasagutin lang ng PhilHealth, 10,000 lang? Ano yan? Diba? Grabe. Diyan mo makikita mga lodi cakes no na nasasayang lang ang pera ng PhilHealth. Saan napupunta? Ang konti-konti lang naman pala ng sinushoulder nyo.
Diba? Hindi ba kayo nahihiya? Yan yung nakakalungkot sa Pilipinas kasi ang health system or ang healthcare ang pinaka-importante sa isang tao or sa isang Pilipino. Tapos titipirin nyo, kakaramputin nyo, at ang nakakatawa yung excess na 90 billion, kukunin nyo pa. Ilalagay nyo sa unprogram budget. Diyos mio. Imagine nyo mga lods, kung hindi lang nagtitipid ang PhilHealth at ginigive all nila na itulong, ang daming matutulong ng mga kababayan natin na may mga sakit, may mga malulubang sakit. Wala eh. Tinitipid. No? Pero yung mga buwaya, yung mga politiko, busog na busog. Grabe naman yung mga taong nakapaligid kay President BBM. Lalo na yung Silag Dameo, di ba? Anong pakialam mo sa mga mayors ng Maguindanao, sa Mindanao? Ha? Grabe, pinapakialaman. Yan yung nakakasira talaga sa ating presidente. Yung mga taong nakapaligid sa kanya, ginawa pa niyang cabinet member. At yun pa sila ang mga nakakasira. Grabe no? Yung ibang mga in-appoint ni President BBM, ang tataas ng garbo, tataas ng pride, no? Ang tataas ng tingin sa sarili kung makakomand. At dyan nasisira ang imahe ni President BBM sa totoo lang. Sinimulan ni Tambaluslos hanggang sa wala na. Diba? Kumbaga, sa totoo lang, may mapagkakatiwalaan pa ba tayong cabinet member ng Marcos administration? Ipinagugugulo nila ang Pilipinas, my God. Ikaw, hindi ganyan ang pagkakasabi mo. Diba? Sabi pa ni Pacquiao, hindi ko naman, diba, hindi daw niya criticize ng todo. Bantayan mo yung mga videos mo dati pa. Ang sabi mo nga, ikaw na mismo nagsabi, Marcos, grabing korupsyon. Tapos ngayon, sabi ni Pacquiao, ang mga Marcos daw ang dahilan bakit number 1 dati ang ekonomiya ng Pilipinas.